Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong umaga ay godly emotions. At matatagpuan po natin ang ating batayang talata sa Galatia chapter 5 verse 24 to 25. Ganito po ang sinasabi ng talata. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Devoted, committed, dedicated, faithful. Ito po ang mga salitang nagbibigay ng kahulugan
sa pagiging isang tumanggap na kay Kristo Jesus. Mula po sa pagtanggap ay patungo ito sa buhay na nakatuon at nakapokus lamang sa pagpupuri at pagsunod sa utos ng Panginoon. Ang mundo na binago na gamit ang salita ng Diyos at siyang ipamamahagi rin sa ibang tao. To become devoted is to accept something truly. Hindi po katotohanan ang pagtanggap kung ito'y hindi totoo at bukal sa puso. And to be devoted is to leave everything bad behind. Iiwanan na po lahat ng mga panlupang kagustuhan. Pagkat nakatuon na lamang po tayo sa iisang direksyon. At ito ang pagsamba sa ating Panginoon. Sa pagtanggap natin, tayo ay tuturuan ng makabagong kasanayan. At ito ay ang kakayahan at kapabilidad na mamuhay ng tama. May ibibigay po akong 3 puntos na siya nating aaralin ngayong umaga. Ang unang puntos po, godly emotions are emotions based on the fruit of the Spirit. Ang makadiyos na emosyon ay nakabatay sa bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang lahat ng ito ay mga emosyong mainam at nakalulugod at siyang nais ni Jesus na iparanas sa mga taong nakipag-isa sa Kanya. Pangalawang puntos po, godly emotions are superior to any other emotions, leading to a victorious life. Nagiging superior and godly emotion laban sa fleshly emotion kung mapapalitan ng pagpipigil sa sarili, kahinahunan, at pagpapakumbaba ang anumang galit o puot ng isang tao laban sa kanyang kapwa. Napapalitan ng godly emotion ang anumang humanly emotion kung pagkatapos ng kalungkutang nadarama dahil sa isang masakit na pangyayari ay makakadamat siya ng kapayapaan at kaaliwang nagmumula sa Diyos. At ang ikatlong puntos po, the Holy Spirit gives life to those who desire to embrace godly emotions. Ang pahayag po sa Galatia chapter 5 verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Maiituturing na patay ang isang tao kung wala ang Espiritu ng Diyos. Ngunit sa sandaling nakipag-isa tayo sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi lamang tayo nagiging buhay na tao, kundi mga taong taglay ang buhay, ang Espiritu ng Diyos. Sa mga taong yayakap sa emosyong makadiyos at paninindigan nito sa lahat ng pagkakataon, aani sila ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin upang muling makapagbulay ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga blessings na ipinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming mga kapatid na nakasama po namin ngayong umaga sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na patnubayan mo po kami at gabayan sa aming araw-araw na ginagawa, lalo na po ang mga pumapasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay. Gayon din po ang aming mga
Mga anak, mga nagsisipag-aral, patnubayan mo po sila at pangunahan. Ingatan mo po ang kanilang paglalakbay, Panginoon. Ganun din po yung mga ginagawa nila sa school. I-bless mo po sila, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpagaling sa kanila. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Ingatan mo po kami sa aming maghapon na lalakaran. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in your workplace today. God bless us all and hanggang sa muli po. Paalam.